Alright. Thank you po, Lord. So, good morning po ulit sa bawat isa sa atin. Ayan. So, are we blessed sa mga narinig po natin? Amen. So, actually, ako po yung pangatlong magte-testimony. Hindi joke lang. Ayan. So, mabuti po ang ating Panginoon. Amen. So, today po is the Resurrection Sunday po, di ba? So, that's why Happy Resurrection Day sa bawat isa sa atin. And sabi nga po ito ni Prophet Sato sa mga umaten sa NPG, that we are all the participator of the glory of God. Amen po ba? Of the glory of that day. Ayan. So, ang Panginoon natin ay buhay. Amen? At daladala natin yun, patuloy po nating dinadala yung katotohanan na yun. And through the testimony na sinishare kanina, one of the thing or na kailangan natin i-share is that our God is alive. Amen? Diba? He rose, he died, and He rose again. Diba? And you know what? Lagi natin tandaan na tanging Diyos lamang po natin, yung namatay at muling nabuhay. Amen po. Walang ibang Diyos ang kagaya ng ating Diyos. Amen? So dapat po, dala-dala natin yun sa ating mga puso. So actually kanina ang ganda po ng tinuturo sa ating Sunday School. Yung patungkol how we can enter the kingdom of God or the kingdom of heaven, di ba po? So, kayo po ba? Alam nyo na po ba? Kasi kanina, nagtanong po si Pastora Joanne patungkol doon. Di ba? Alam na po ba natin paano tayo makaka-enter? Amen. Ayan, so parang hindi pa po. So, one of the things talaga is we need to receive the free gift of salvation. And also, today, ayan, March 31, bukod po sa birthday ito ni March. Ayan, Sister March, hello. Ayan. So today is also the last day of the Missions Month of Jags Go. Ayan. So marami tayong sineselebrate today. And one thing is that ang lagi natin sineselebrate is the goodness of our God. Amen po. So, ayun, ito pong nag-testimony kanina. Actually, ang ganda nung title nun eh, Shout Out History, or ako po inano ko siya na His Story. Diba po? Ito ay kwento ng Panginoon through that, sa dalawang nag-share sa atin. And you know what? Yung testimony, it is a twofold agenda. So, ibig sabihin, twofold agenda of God. Ayan, na kapag narinig ito ng unbelievers, they can help them na makilala ang ating Diyos. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo that through the testimony of natin, ayan, so we can also share to unbelievers. Amen po. Ayan, so alam niyo po, sinasabi nga eto po, may share lang ako. Ayan, kinakabahan po ako dun sa mabilis. Ayan, na preaching. Okay. So sabi po ni Billy Graham dyan, the unbelieving world should see our testimony live out daily, because it just may point them to the Savior. Amen po ba? So yung testimony na yan, twofold yan. One is for the unbeliever. Ayan, so we can share the gospel to them. And surely, they will receive our God. Di ba po? So, paano ko nasasabi that they will receive our God? Magka-curious sila eh. Sino yung Diyos mo? Di ba? So, sino yung God na yun na gumawa ng ganun sa buhay mo? Di ba? Yung parang, nandun din yung eagerness sa puso nila na gusto ko rin maranasan yun. Yung good news na sinishare natin sa kanila, gusto ko rin maranasan yun. May naka-experience na po ng ganun sa inyo. Na nag-share po kayo ng testimony nyo to an unbeliever, hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Then after nyo mag-share ng testimony, they receive Christ. Tumanggap po ba sila? Meron po ba? Ayan, amen. Thank you po, Lord. So, actually, ito po yung isa sa weapon natin. Pag nag-share tayo, nag-evangelize, is our testimony. Yung story ng Panginoon na ginawa sa atin. Amen po ba? And that story is His story. Amen po. So, yun po yung, itong mga bagay na ito, ma-open po sila sa ating Panginoon at sasabihin nila, gusto ko rin mananasan yung goodness ng Lord na meron ka. Amen po. So, sino na po dito, yung
meron kang na-receive na gano'n na napakagandang testimony rin nung sineran mo ng ganong bagay. So for sure, marami sa atin, na-receive natin yung ganong bagay. And also, yung isang fold na sinishare ko sa atin is that yung isa para sa unbeliever and the other one is for the believer, tayo. Why? Kasi through that, nung nakarinig po kayo ng testimony kanina, meron po ba sa inyo na-strengthen yung faith? Meron po ba yung na-encourage lalo? Amen po. Di ba? Kasi, wow, ganun ang Lord. At ito po yung tinuturo sa atin ni Bishop Mario. Sabihin po natin, akin yun. Akin din yun. Mararanasan ko din yun, Lord. Amen po. So, gusto natin maranasan yung goodness ng Lord sa buhay natin. Amen. So, speaking of history, actually po, nagbumalik lang ako sa last year natin. Nung huling NPG po, ewan ko kung naaalala nyo, ako po yung nag-share din. Ako din po yung taya nung Sunday na week ng NPG. At alam niyo po ba, yung araw din po pala na yun is may mga nag-testimony. So yung mga nag-share po doon is yung umattend sa NPG. And also, naalala niyo po ba may bisita tayo doon? Wala, nakakaalala. So ang bisita po natin yung mga taga-ethnos. Tama po. Ayan. So praise God kasi na-remind lang ako sa araw na yun, which is, alam mo yung meron tayong agenda eh. Pero, may ibang agenda ang Panginoon. At mas best yun. Doon ko siya nakita na napakaganda ng agenda ng Panginoon. Bakit ko sinasabi yun? Kasi today, I'll be sharing about this topic. Let us activate God's agenda. Ayan. So, bago yan, allow me just to pray. Sige po, let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah, Father. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, God. Lord, kanina ka pa nandito, Panginoon. And salamat po for your wonderful presence, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, I pray that today, mas maranasan namin yung kabutihan mo sa amin, O God. Lord, ano man yung bagay na patay sa aming mga buhay. Lord, dinideklara namin life to this, O God. Lord, whatever it is, O God, yung mga sa aming mga puso, laman ng aming puso, that is not yours. Lord, gaya ng inaawit namin kanina, consume us with your fire, O God. Salamat po, O Holy Spirit. Patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin. And Lord, I pray, i-cover niyo po ko ng iyong precious blood, O God. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So, maiksi lamang po to. Ayan. So, thank you po, Lord. So, today, ano po yung agenda natin pagpunta natin dito? Siyempre, paggising. So, ano yung unang-una nating gagawin? Mag-pray. Amen. Ayan. So, ang agenda natin today, hindi po umaten sa birthday ni hindi, ayan, sa mga kasama ko sa NPG, na-gets nyo na yan. Guys, hindi po yun yung agenda natin today. Ang agenda natin today is mag-worship. Di ba po? Ang agenda natin today, makinig ng salita ng Panginoon. Tama naman. Di ba? Pero alam nyo, na napakaganda malaman kung ano yung agenda ni Lord. Tama po ba? So, huwag kayong mag-alala. Lahat tayo makakasama. Ayan. So, kasi yun yung desire ng Lord. Amen po ba? Walang rule. Ayan. Lahat tayo makakasama. Tama? Ayan. Okay. So, meron pong dalawang bagay. So, dalawang bagay lang i-share ko. Twofold agenda ng Lord na gusto niyang i-share sa atin today. Ayan, and it's time to activate it today, not tomorrow, not next week, not next year, but today. Ayan, so sabihan mo nga sa katabi mo, today. Ayan, today is the day. Amen. So number one, ang agenda ng Panginoon today is to manifest Himself. Amen. So gusto ng Panginoon na siya po ay mag-manifest, and actually, nagmamanifest ng Panginoon. Amen po ba? If you will just believe. Amen? So, our God is omnipresent. Ayan, alam niyo po ba yun? Omnipresent. God is everywhere. Ayan, tinitingnan ko po kung merong may alam. Ayan, so, ito po ay isa sa attribute ng ating Panginoon. God can be everywhere ng sabay-sabay. Tama? God can be here, God can be in Israel, God can be everywhere. Kahit mag-CR ka,
God can be everywhere. Tama po ba? Because He is omnipresent. Diba? He is everywhere. And that is how good our God is, how powerful He is. Amen po? Ayan. And when we keep on saying, Lord, you are here. Lord, you are here. Di ba sa una parang, Lord, you are here. Wala. But Lord, you are here. Maaring wala pa rin. Tama po ba? But when you keep on saying, Lord, you are here, you will feel yung pagbabago ng atmosphere. Tama po ba? Because God is looking doon sa puso ng mga anak niya na naniniwala at nagtitiwala po sa Kanya. Diba? When we say, God, you are here, then we worship. Diba? When we worship God, alam nyo, hindi tayo bibigyoin ng Lord. Diba? So, maya-maya, mararanasan mo siya. And pansin nyo, we always invite God, di ba? We always invite God's presence and let us always invite Him all the time. So let us acknowledge His beautiful presence. Bago ka pa dumating sa church, nandito na siya. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoon. So gaya ng naranasan ng karamihan sa mga umata ng NPZ. Ayan. So puro ganon kasi meron pa tayong sa NPZ, di ba? Would you agree, yung mga nakasama ko, that the presence of God is very, very tangible? Sobrang thick, di ba po? And tayo, na nakaranas yun, we can share that to dito po sa ating church. Amen po ba? We can really share that sa ating iba. Napaka-tangible ng presence ng Panginoon during that time. And thank you po, Lord. Ang sarap mag-worship. Tama, lalo na pagsama-sama yung mga anak ng Panginoon. Tama po ba? And kitang-kita natin yan. Alam nyo, kitang-kita yan through the demonstration of God's power. Paano? Nagkaroon ng salvation, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng deliverance. Tama po ba? Ganon ka-powerful ang ating Panginoon. And sabi dito, the word manifest is defined as clear or obvious to the eye or mind. So pag sinabing manifest, magmamanifest, ibig sabihin nakikita or it is obvious. Tama po ba? So same thing with God. So gusto ng Panginoon na makita natin siya, ma-open ang ating spiritual eyes, ang ating spiritual ears. Di ba? So God's manifest presence ay kung ano yung nakikita natin at alam natin patungkol sa ating Panginoon. Remember this verse, sa Psalms 139, verses 7 to 11, ito po yung sinabi ni David. And pwede po ba sabay-sabay nating basahin to? 1, 2, 3, fire. Amen. May isa po akong request. Basahin po ulit natin itong verses na ito with all our hearts. It is like we're talking to God face to face. 1, 2, 3, fire. Where could it go from? Amen. Amen. Alam niyo po, it can be our prayer or when we talk to God, sabihin natin to sa Kanya. Sabi dyan, it's impossible to disappear from you or to ask the darkness to hide me. Ano po yung theme ng NPZ? Declaring the glory of God. Nakalimutan Ayan. To the nation. Ayan. So sinasabi po doon, dalawang bagay na shinare ni Prophet Sado po doon is that meron pong dalawang mangyayari. Mas matindi po yung
mangyayaring yung darkness, 'di ba? Mas matindi yung mangyayaring darkness sa atin. Pangalawa, mas matindi rin kasi yung glory ng Panginoon na makikita natin. Tama po ba? So, church, it was God's agenda to manifest Himself. Why? Because He loves us. Naniniwala po ba kayo doon? Mahal tayo ng Lord. Mahal ako ng Lord. Sabihin nyo nga po yan, mahal ako ng Lord. Question is, do you see it? Do you feel it? Do you taste it? Amen. God is everywhere, but we need to acknowledge Him and invite His presence to manifest in us. Kaya kapag mag-isa tayo, when we are in our room, or wherever po na mag-isa tayo, kausapin natin ang Lord. Mararamdaman nyo na hindi kayo mag-isa kasi kasama nyo ang Panginoon. Tama po ba? Hindi tayo nag-iisa because God is always there for us. Diba? So, can we just say, thank you po, Lord? Thank you po, Lord, because you are alive and you are resurrected. Diba? So, He is faithful to His promises. So, sabi nga, His manifestation in our lives is not dependent on what we know or what we see. Hindi siya nakadepende doon sa kung ano yung alam mo lang o kung ano yung nakikita mo or kung ano yung nararamdaman mo. It is not dependent on there. Diba? Or whether wala kang nafe-feel or nakikita or what. Ang unbelievers, they can deny yung presence ng Panginoon. Pwede nilang sabihin, ay, hindi yan totoo. Wala naman yun, Lord. Bakit ako naghihirap? Bakit ako may problema? Bakit ako may sakit? Diba? Naranasan nyo na po ba yun na meron kayo nakausap na connection niya yung God mo eh. Diba? Connection niya yung Panginoon. Bakit ko nararanasan to? Pero ito yung totoo. It will not change the truth that God is good. Amen. It will not change the truth that God is holy, that God is loving, that God is omnipresent. Diba po? So, whether we believe it or not, minsan mararanasan natin po yun. Maririnig natin sa iba, lalo na kapag nag-evangelize po tayo. Pero ikaw po, ikaw, kapatid, ikaw, dala-dala mo yung glory ng Lord. Diba? Dala-dala mo yung truth, and we need to share that. Diba? We need to share that sa mga taong hopeless na. Sa mga taong they don't feel that God really exists. May mga hindi pa nga naniniwala na mayroong Diyos. Tama? So tayo po na nakakarinig nito ngayon, we need to share that to others. Diba? So, i-testify natin yung katotohanan ng existence ng Panginoon. Amen? So, ito po yung some examples of God's manifest presence in the Bible kung saan naranasan po nila yung presensya ng Panginoon. Yung una po, God made Himself to Moses in the burning bush sa Exodus 3. Yan, hindi ko na po masyadong i-ano. Then, God the Son was manifest to us in the person of Jesus Christ. The Holy Spirit was manifest to the believers at Pentecost. Amen po ba? So, ito po yung mga samples na naranasan. But lastly, Daniel in the fiery furnace. Diba? Alam niyo yung time na yun, yung presensya ng Lord is very tangible po sa kanila. Na-experience ni Daniel at ang kanyang mga tropa, no? Mga kaibigan. Ayan. So, nung sila po ay pinatapon doon sa furnace na yun, dahil hindi po nila wino-worship yung image ni King Nebuchadnezzar. Tama po. So, alam niyo po, even po si King Nebuchadnezzar na-open ang kanyang mata. Diba? Nung nakita niya, wow, siya rin na-amaze. Kasi nakita niya mismo yung tangible presence ng Panginoon, yung Lord. Diba? Wow, grabe talaga yung kabutihan ng Panginoon. And ang manifestation ng presensya ng Lord ay something that we experience. Diba? Madalas, hindi natin ito mapaliwanag. Tama po ba? Kapag tayo nag-worship, tapos naramdaman mo yung presensya ng Lord, sometimes it cannot be explained. Diba? Pag may nagtanong sa'yo, kamusta? Ano naranasan mo? Yung ikaw, hindi mo masagot. Kasi parang hindi mo siya ma-explain. Tama po, ganun katindi yung Panginoon. Madalas, hindi natin mapaliwanag. And it will give us comfort. Lalo na sa panahon na may challenges tayo. Diba? Ang totoo, unexplainable talaga yun. Kasi ang Lord, you cannot explain it talaga. Mararanasan natin ito through faith. So, through answered prayer, and even sa buhay na binago ng Panginoon. Alam niyo po, yung kaibahan ng manifest presence of God, and Him being omnipresent, He is always there. Kasi
Omnipresent po siya. Diba? Also, God promised in Hebrew 13:5 that He will never leave us nor forsake us. So, marami po tayong plano. Yan ang totoo. Ang tanong, plano ba yan ng Lord? Diba po? Sabi nga ni Prophet Sado, mostly daw ng churches today, ayan, we are doing BAU, business as usual. Nilagyan ko na lang na acronym. We do tradition like celebration of ganito, blah, blah, etc., etc. Masama po ba yun? Hindi. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero, ito ang tanong, yun ba daw yung pinapagawa ng Lord? Diba? And we are so blessed kasi ang ating church matanong sa Lord. Tama po ba? We always ask God, Lord, ito ba gusto mo? Diba? We make plans, pero it is the Lord's will prevail sa ating mga buhay. Amen? Yun yung masusunod. Yun yung dapat masunod sa atin. So, actually this year, nung tinitignan ko yung prophecy or theme, gaya sa NPG, yung declaring His greater glory, kung mapapansin nyo rin, I don't know kung mag-agree po kayo, halos iisa ng mensahe. Yung greater glory will be manifested and revealed. Ayan, so, okay. So, may example lang po ko. May na-experience kami. Ayan, wala yung kasama ko. Ayan, sa Jags Go, Bulacan. Nung nag-preach po ako doon last time, wala po kong ibang agenda. So, pero, ang Lord, after ko po mag-share ng word, kami po ay nag-worship. Tapos during the time ng worship na yon, napakabuti po ng Lord. Kasi meron po sa kanilang mga nakaranas nung presensya ng Panginoon, yung touch ng Lord, visitation ng Lord, doon po sa kanila. And after service, eto na, after service, syempre po nag-fellowship kami. So again, no agenda, nagkamustahan lang po kami. Ayan. Tapos alam niyo po, as soon as we pray and worship, ayan. So someone asked me, yan, nag-gather kami, actually po mga kabataan yun nandun halos. So nag-pray kami, nagtanong sila, sabi, ate, ano pong kanta? Tapos sabi ko, nag-iisip ako nung una. Then I told them, makinig tayo sa Holy Spirit. Magtanong tayo sa Holy Spirit. Tapos after po noon, nung nag-worship na po kami, we just pray, we just sing songs. Then unti-unti may naririnig na po ako sa kanila that they sing songs na bago. Walang lyrics, hindi po ito yung common songs. Then sabi po nila, after noon, nagpipray kami, after na mag-sharing, ate, first time namin, nakaranas po nung ganon, ayan, na yung own lyrics, which is ate, kasi pinapractice po natin yun, di ba, when we worship. Tapos alam mo po, sabi nila, some of them umawit ng song. Ayan, first time nila awitin, sariling lyrics. Some of them crying out to God. And yung time na naranasan na po namin yung presensya ng Lord. Would you agree? When you experience God's presence, when you experience or nagmanifest sa buhay mo, nagmanifest yung Lord, yung nakatayo ka nag-worship. Then unti-unti, suddenly, alam mo may suddenly moment na mapapaluhod ka, na hindi mo na kinakaya yung presensya ng Panginoon. Diba po? So, napakagandang experience yung ganon. Then, meron po nagigitara doon sa amin. Tapos sabi, meron po kong nasabi sa kanyang isang song or common song po to. Alam niyo po, sabi niya nung after siya mag-share, nalaline up namin niya, alam namin niya. Pero alam niyo nangyari, during that time, nung nandun po kami nag-worship, hindi niya po maalala yung chords. So, sabi ko sa kanya, let's worship na lang ng walang instrument. So, kumanta po kami a cappella. Ayan, so, kami po sama-sama kumakanta that time. Then boom, God's manifest presence are there. Diba? Halos lahat po nakaranas ng manifestation presence ng Lord. Thank you po, Lord. And it is all glory to God. Sabi nga ng iba sa kanila, first time yun. Sabi ng iba sa kanila, revival. Ayan. Pero pinakita ng Lord that day na matindi yung paggagamitan niya sa mga kabataan yun. And sa NPG nang pinagpipray po yung mga youth, I totally agree talaga sa sinasabi ng prayer. Kasi, alam mo yun, napakaganda. Merong paggagamitan ang Lord sa inyo. Yung mga youth, ayan, merong paggagamitan ang Lord sa atin. Amen? Ayan. So, nakaka-bless din po makita nung first day. Alam niyo po, nagpa-altar call. Maraming tumanggap sa Lord doon. Puro kabataan. And thank you po, Lord. Thank you po, Lord.
Grabe po talaga. And it is one of the history or his story na pinaranas niya sa amin. When we surrender yung agenda namin versus sa agenda niya. Ayan, so ganun po mag-manifest ang Panginoon. Meron nga pong kanta na sinasabi doon, I'm not in a hurry when it comes to your presence. Ayan, when it comes to your spirit and when it comes to your voice. So let us not rush God. Ayan, so number 2 na po tayo, which is the last point. Let us keep the fire burning. So sabi nga po dito sa Leviticus 6:12-13, pwede niyo po ba ulit basahin? 1, 2, 3, fire. Amen, amen. So let us notice this word, add fresh wood to the fire. So gaya ng sinasabi po sa awit, if familiar po kayo sa Sunday school po ito give me oil in my lamp, keep me burning. Ayan, alam po ng umatan sa NBJ. Give me oil in my lamp, keep me burning. Hindi po ako kakanta. Ayan, pero kung alam nyo po, since wala na oras. Ayan, anyway, so, di ba sabi doon, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Ayan, so, lagi po nating i-desire sa Panginoon itong prayer, yung song po na yon. That, Lord, would you give me oil in my lamp, keep me burning. Ayan. So, laging prayer gaya na sinasabi po yan ni Prophet Sado. Pero alam niyo po, during NPG, may naging tanong ako sa Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, paano nga ba namin mamimaintain? Paano nga ba yung fire sa puso namin ay mananatili? Natanong niyo na ba yun? Kasi syempre sa una, ayan, active, di ba? So tayo on fire. Tapos, ewan ko po sa mga nakaranas ng camp, alam na alam niyo to, youth camp. Di ba sa una, marami, attend lahat. Next Sunday, wala, umuonte. Hanggang sa next month, wala na yung mga umattend ng camp, di ba? So, alam niyo po yun, naging tanong ko sa Lord, Lord, paano nga ba? Paano nga ba namin mapapanatili yung fire? Ayan. So, pansin niyo po, sa panahon natin ngayon, patindi ng patindi yung darkness. That's why yung glory ng Lord mas titindi din. Di ba po? Pero mas mabilis na din yung panlalamig sa Panginoon. Check mo nga yung katabi mo kung nilalamig. Ay, malamig po ba? Ayan, kung nanlalamig. So, mabilis na ma-distract sa ways ng mundo. Tama? Nag-overtime na po kasi yung Diablo eh. Yan po yung totoo. Nag-overtime na siya para sa distraction mo. Diba? Sabi sa John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. At tayo po yung kanyang agenda. So tayo, huwag nating hayaan na ma-distract po tayo ng kaaway. Tama po ba? Huwag kayong papayag na patayin niya yung apoy na meron ka. Di ba? So, alam niya kasi malapit na yung oras niya. Alam niya. So, dapat ikaw din, alam mo na malapit nang dumating ang Lord. Di ba? So, kaya church, we need to activate ito pong agenda ng Lord is to keep our fire burning. Sabi po dito, sa Joshua 1:8-9, highlight ko na lang, hindi ko na po babasahin, is yung meditate on it day and night. So, ano po yung agenda natin tuwing umaga? Pagkagising, magbasa ba ng chat, message, yan, sa phone, maligo kasi aalis na, di ba? May pasok, yan, time na po mag-breakfast, mag-work, or mag-aral agad. Ayan, ano ba agenda mo? Agenda ko tapos na. Joke. Ayan, so, notice in this verse, una yung command. Ano po yung command? Study this book. Meditate. Yan po yung mga command dyan. Then may kasunod yan in verse 9, yung promise. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. And that is a promise. Sabi po dyan, meditate on it day and night. Hindi umaga lang. Hindi gabi lang. Day and night. Umaga at gabi. Why? Kasi po, kung yan ang unang agenda natin, pansin nyo, kapag nag-pray tayo at the first, sa pagkagising natin,
throughout the day, di ba parang, wow, may challenges man, pero refresh ka. Yung strength, hindi mo alam saan nanggagaling. Tama po ba? Alam mo sa Lord nanggagaling. Then, on the end of the day, so syempre magbabasa tayo ulit. Yung tipong, ang dami mong worry. Pero once you lay it down to God, during the day, nung bago ka matulog, ano mararanasan mo? Ang sarap matulog. Tama? Kahit ang dami mong problema. Tama po ba? Tama po ba? Why? Because we need to meditate on God's Word. At kapag inuuna po natin ng Panginoon, pag inuuna po natin ng Lord, we will be blessed by God. Diba? Seek first the kingdom of God. Tama po ba? We need to seek first. So, paulit natin pong sinishare yan. So, anyway. So, isa po sa firewood na meron tayo to keep the fire burning is, ito po, una is to soak in God's Word. Ito, lagi sinishare sa atin, magbabad tayo. Diba? So sabi po ni Prophet Sadu, tayo po ay maging participators, not spectator. So spectator kasi ito po yung walang ginagawa. Ayan. So, halimbawa, gusto mo magluto ng adobo today. Diba? Magla-lunch na kasi. So, gusto mo magluto ng adobo, gusto mo lang. Tanong, bumili ka ba ng ingredients? Pumunta ka ba sa market? Di ba? Naghiwa ka ba? Kala mo may hiwain. Patatas. Kung gusto mo lagyan yung adobo ng patatas, tama po? So, ngayon, hindi ka magiging participator kung wala kang ginawa. Spectator ka lang kapag nandito mo lang siya. Wala kang ginawa. Di ba po? And also, participator, sinasabi dyan, they are not spectator. So, ngayon, our destiny is to become participators. We need to prepare for the things to come. So, kapatid, if you want to keep that fire burning sa puso mo, let's add fresh wood, sinabi sa verse kanina. Ano tong fresh wood na yon? God's Word. Tama po. Saan natin makukuha yon? Sa salita ng Panginoon. At isa po, pangalawa, is we need to kneel. So, anong ibig sabihin na ito? Noong time po na tayo po may pinagdadaanan or naguguluhan tayo, God reminded me this word. When was the last time you kneel before me? Tinanong ako ng Lord. So, kneeling before God, especially na sa panahon na hindi mo alam gagawin, hindi mo na maunawaan, di ba? Sobrang bigat ng pakiramdam mo, you kneel to God. Tama po ba? What do I mean by kneeling to God is this. We need to repent and seek Him with all our heart, soul, and mind. And also, another thing, when we kneel, alam niyo po, nagpapakita tayo ng humility sa Panginoon. Di ba? Sa pagluhod natin, we bow before the King of Kings and the Lord of Lords. We bow before our omnipotent God. Tama po ba? So kapag tayo po lagi nagpapakumbaba sa Panginoon, it will stir up our fire for God. Sabi sa verse 13, remember, the fire must be kept burning on the altar. Kapatid, sabi dyan, no? At all times. It must never go out. Ulitin ko, remember, the fire must be kept burning on the altar at all times sa lahat ng panahon. Kung ang Diyos ay faithful sa lahat ng panahon, dapat tayo rin. Tama po ba? So it is a reminder that God is with us always. Ayan. Notice the role of the fire in sin offerings of the people. Sa time po na to. Ito po ay nagiging reminder sa kanila ng God's law. At para sila ay sumunod sa Panginoon. So, question, ano yung offering mo sa Lord today? Not just the financial, not just the money. But ano po yung offering mo sa Lord today? Sabi dito, ayan, malapit na po ako matapos. The fire consumes the offering, also showing the mercies of God that takes away our sin and shame and restores us into right standing with God. Question, ano ulit ang offering mo? It is your life. Diba? We are a living sacrifice. Amen po ba? So, tayo po ay templo ng Holy Spirit and He is working in our hearts by convicting and reminding us
yung truth ng salita ng Panginoon. So we will always abide doon sa will niya. So now, we can keep the fire burning by adding fresh firewood. Diba? Which is by soaking God's word, kneeling before His holy presence, and walking in holiness and purity before God all the days of our lives. So I pray that we will continue to give us the grace, that God will continue to give us the grace and power to keep the fire burning on our altar burning. Stay blessed and always remember that Jesus loves you, for He gave His life for you and for me. He saved us, diba? Doon sa kasalanan na dapat tayo yun. Pero inako niyo yun para sa atin. Today, let us remember the twofold agenda of God. Number 1, ang agenda po ng Panginoon that He will manifest Himself. And pangalawa, that we will keep the fire burning. So, if we activate God's agenda to be our highest priority, then we will experience more of His glory in our lives. Kaya, kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Come on, Jax, go QC. Let us activate. Thank you po, Lord. So, ayan.